Dakil at papagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamalapan ni Kristo. Malapino, pinupuri ka namin, pasasalamatan at aming tiyataas, niluluwalhati ang dakil at pakapangyarihan pangalan. Salamat malapain Sus sa panahon at pagkakataon ng muli na kami ay malayan sa araw na ito, kaya aming napaglingkuran. Salamat sa iyong paglangay sa bawat yugtot, bagay malgawain, sa aming pagpupuri, sa mga patutuo na iyong mga anak. Malapino, nahayag yung kabutihan, yung kapangyarihan. Salamat malapino sa awit, yung mga awit, yung matamis balal na presensya, O Diyos, na patuloy may pinadarama sa bawat sa amin. Sa lahat ng matatapat mong mga anak, maraming po salamat, O Diyos, at sa mga pagkakataong ito, malapinoon. Pagpalain mo po yung dakilang salita na aming pag-aaralan, ngunit bago ang lahat, kami po sama-sama, lumalapit sa yung dakilang harapan, nagpapababan loob, nagsisisi. Patawarin mo po kami, malapinoon sa lahat ng mga kalikuang aming nagawa. Malapay noon, maging yung abalingkod sa ganang akin, ako'y walang magagawa, di ako karapat-dapat sa tungkuling ito, ngunit ako yung kahabagat marapatin, at ako po yung linisin. Malapay noon, patawarin sa lahat ng pagkulang pagkasala. Malapay noon sa mga pagkakataong ito, ikaw lamang po ang aming itataas, ikaw ang makita, hindi ang sino man. Malapay noon, at ang iyong mga dakilang salita, pagpalain mo po, malapay noon, buksan mo po ang puso't pangunawa, lahat yung mga anak, at gawin po ang pagpalang espiritual sa hapong ito. Bigyan mo ako ng karunong at kalaman na ipahayag ko yung dakilang salita sa hapong ito. Sa unat dalangin ng aming minamahal magulang sa iyo, ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihan mong pangalan. Sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, lahat ng hadlang at gawa ng kaaway sa pag-aaral ng yung dakilang salita, di pagkaunawa, pagkainip, gutom, pagka-distract, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukulaman sa nag-iisang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at agad din po ang ating pagbibigay galang, pagrespeto sa ating minamahal, kaya galang na Evangelista Willistrada Almeida, maging sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo, sa lahat ng Almeida children, Almeida family, at agad din po patuloy natin inaalaala at di malilimutan kailanman ang mga aral at turo na iniwan natin beloved Assistant Pastor Lenacom Almeida, at ang pagbati rin po sa ating mga co-preacher, sa lahat po ng ating mga musician, mga awit, sa inyo po lahat mga minamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating buhat mabait na Diyos, mga minamahal. At pag-aralan po natin, mga minamahal, ang tunay na pananampalataya. Amen? Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. At salamat sa ating malapay noon, sapagkat bagaman po ako ay hindi nakadalo sa dako ng luneta para sa anniversary, sapagkat ako po ay kumbaga naandyan sa dako ng San Narciso. Sapagkat sila po mga minamahal, kumbaga nangangailangan pa talaga na sila ay samahan ng ating mga manggagawa. Pagkat wala naman po doon ibang tatayo, mga minamahal. At sabi ko sa aking sarili, bagamat hindi man ako makadalo, makasama sa Maynila, pero alam ko na ang aking pinuntahan ay gawain din ng malapay noon. At hindi man tayo nakarating doon, pero tayo nasa gawain pa rin ng ating buhat mabait na Diyos. Amen? Sapagkat nag-request po yung mga kapatiran doon, mga minamahal, dahil may nagsabi doon na ibang pastor na dadalo. Sapagkat nakadalo na nagdaan, nais po uling dumalo. Amen? Ngayon, mga minamahal, kung dadalo nga naman at wala namang madadatngan, at ang kalamang pagsasagawa ng gawain ay magpupuri lamang, walang preaching, hindi parang baka maging katitisuran. Amen? Ngayon, mga minamahal, sa pagdako roon, mga minamahal, pinagpala ako doon. 2 araw na ako ay inabot ng trangkaso. Amen? Nasa daan pa lamang, pagbaba ko, mga minamahal, naramdaman ko na yung matinding sipon, sakit ang ulo. At nung kami ay nasa banal gawain, mararamdaman ko na labang habang ako nagsasalita, may maalat na dumadampi sa aking labi. Yung pala yung aking sipon, mga minamahal, sa sobrang linaw na niya, halos hindi ko naramdaman, umaagos na pala. Amen? Gayun man, mga minamahal,
salamat sa ating malapay noon, sapagkat inisip ko, baka ako hindi makauwi. Inabot po ako noong Lunes sapagkat nag-request pa rin na kahit papano magkaroon Bible study doon sa bahay ng kapatiran na kumbaga yung kalang anak kinuha ng ating malapay noon. At merong kumbaga sanlibutan, kasyam na araw. Pero yon ay hindi naman po masama. Ginagamit natin ang ganong pagkakataon sapagkat meron silang mga mahal sa buhay na pupunta. Ngayon, yung pagkakataon ginagamit natin para tayo makapagsagawa, may pangaral, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, mga minamahal, tayo po yung nag-ala-ala sa ganyan, pero hindi kagaya ng ginagawa ng sanlibutan. Purihin po natin dakilang Diyos, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ang pag-aralan po natin tunay pananampalataya sapagkat may sinasabi dito, mga minamahal, na may pananampalatayang patay. May pananampalataya na totoo at buhay at banal sa harapan ng ating bait-mabait na Diyos. Madaling sabihin, mga minamahal, ang pananampalataya. Kahit sino pwedeng sabihin niyan, pero sa paanong paraan mo mapapatunayan yung iyong pananampalataya. Amen? Ngayon, basahin po natin, mga minamahal, ang Santiago, Kapitulo 2, talatang 17, talong po ng 26, at balik uli ng 22. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, talatang 17, talon sa 26, balik sa 22. Sa 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang manggagawa ay patay sa kanyang sarili. Talon sa 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Balik sa 22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Muli po natin palakpakan ng ating malapay noon. Maliwanag, mga minamahal, ang sinasabi ng Banal na Kasulatan na yung pananampalataya na walang gawa ay patay. Ngayon, mga minamahal, kapag sinabing pananampalataya, kailangan may pakita mo sa Diyos. Ngayon, kung sinasabi mo na ikaw ay nananampalataya at hindi ka gumagawa, hindi ka sumusunod sa ating malapay noon, sabi yung pananampalataya mo ay patay. Kumbaga, walang kabuluhan, walang katuturuan, hindi makapagliligtas. Amen? Pero kung ang iyong pananampalataya ay gumagawa ka, sinasamahan mo ng gawa sa pamagitan ng iyong pagsunod sa ating bait-mabait na Diyos, yung iyong pananampalataya magiging sakdal. Amen? Magiging buhay na pananampalataya. Kaya nga, mga minamahal, yung pananampalatayang yan ay binigay ng Diyos, kumbaga, ating bigyan ng buhay. Hindi lamang yung pananampalataya, mga minamahal, na masabi na tayo ay dumalo, tayo nananampalataya, nasabi ng ating mga labi na ako'y nananampalataya, pero kinakailangan sa pamagitan ng yung gawa, may pakita mo yung tunay mong pananampalataya. Sa paano para, mga minamahal, tayo ay laging dadalo. Yan. Tayo nasa banal gawain. Amen? Pinamumuhay natin, mga minamahal, ang kaluban ng Diyos. Tayo ay gumagawa hindi para yung ating sarili ang susunod, kundi tayo gagawa ayon sa kaluban ng ating malapay noon. Amen? Para yung ating pananampalataya, mga minamahal, manatiling buhay. Kumbaga ay nagbubunga. Dahil kung ang iyong hindi mo gagawin na ikaw ay dadalo at hindi ka gagawa sa kaluban natin malapay, yung pananampalataya mamamatay. Bakit? Sapagkat yung salita ng Diyos na dapat nating mapakinggan na siyang pagkain ng ating kaluluwa upang ito'y lumakas, lumago at magbunga, hindi mo mapapakain dahil sa hindi mo pagdalo, hindi mo panambahan,
mawawala ng buhay. Kaya magiging pananampalatayang patay. Amen? Pagpatay, mga minamahal, kumbaga wala na. Kagaya po na sinabi, mawawala na kabuluhan. Hindi na natin mapapakinabangan at hindi rin makapagliligtas. Ngayon, mga minamahal, ang sabi nga ng 22, na nakikita mo na ang panampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. Sabihin mga minamahal, sa pamagitan ng gawa. At sa pamagitan ng mga gawa, nagiging sakdal ang panampalataya. Ibig sabihin, mga minamahal, ipakita mo sa pamagitan ng gawa yung iyong panampalataya sa ating mabait na Diyos. Amen. Ngayon, mga minamahal, yung panampalataya ay yung pag-ibig sa ating Panginoon, may share ko lamang sa inyo, mga minamahal. Diyan po sa dako ng San Narciso, Diyos lamang po ang ating tinataas. Yung ating kapatid doon na ginagamit ating Panginoon, kumbaga dahil sa kanyang kagalakan, sa kanyang panampalataya, pag-ibig sa ating mabait na Diyos, yung tinatayuan ng church na lupa, talagang ibinigay na niya sa gawain. Amen? At kami po'y saksi sapagkat ang inyo pong abalingkod ang kasama doon sa abogado. At si Brother Florence, siya po yung mga witness. At ako naman po yung nakapangalan doon. Unang-una, pangalan ng ating minamahal na pastor, nakakare off po sa inyong abalingkod. Sabihin mga minamahal, hindi man siya mayaman. Kumbaga may lupa na hindi man ito kalakihan. Amen? At doon mga minamahal, simula nang may tayo ang balagawain ang bahay-sambahan, kinausap niya yung kanyang mga magulang, mga kapatid. Parang binatas nila. Walang anumang papasok dito sa lugar na ito na alak, sigarilyo o anumang o sugal. Ay, kaya yun po ay talagang pinangatawanan. Kaya pag may mga kamag-anak sila minsan dumarating, pag may mga halimbawa Pasko, at nagsasabi ay hindi pwede. Kaya yung mga bisita nila, pupunta doon sa ibang kamag-anak. At doon nila sinasagawa yung kalang mga bisyo. Pero doon sa lugar niyang yun, mga minamahal, talagang sinabi na nila kahit sa mga kamag-anak, hindi pwedeng pumasok dito ang alak, sigarilyo, sugal, anumang bagay na hindi kaluban ng ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, dahil sa kanyang mainit na paglilingkod sa ating Panginoon. At noong panahon, mga minamahal, na binawian ng buhay yung kanyang kapatid, nakalagay doon sa mga tent, may mga nakasulat, bawal ang magsugal. Amen? Tiningnan ng mga kamag-anak. Nakalagay doon, bawal ang magsugal. Noble Blanca family. Pinirmahan niya. Sabi, ay, pirma pala ni Upi. Hindi natin pwedeng suwayin yan. Ngayon, mga minamahal, yun naman ay alam din nung kumbaga sa kalangangkan, may nagmamatanda. Kaya ipinakita niya, sige, ayos yan, maganda yan. Dahil sinabi niya, para alam, hindi lamang siya yung may gusto. Sabihin, kung may gumawa, hindi lamang siya yung sasaway. Amen? Kaya doon walang kami nakikipaglamay, wala pong sugalan doon, mga minamahal. Kaya doon mapapatunayan, yung talagang pakikiramay ng mga tao. Hindi naman po sa ating paninira, pero karamihan sa mga ganyan, mga minamahal, yung mga tao pumupunta dahil lamang doon sa pagsusugal. Amen? Purihin natin dakilan Diyos. Kaya doon, mga minamahal, yung panampalataya na binigay ng Diyos na may gawa. Aklat ng Titus 1:16. Ang sulat po ni Pablo kay Tito sa Kapitulo 1, talatang 16. Sila nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ngayon, mga minamahal, bakit sinasabi dito sa siya na nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos? Ngunit ikinakaila sa pamagitan ng mga gawa.
Amen? Ngayon mga minamahal, kapag ka sinabi mo nga kilala mo ang Diyos, halimbawa, sinabi mo kilala mo yung isang tao, kailangan alam mo lahat ng impormasyon sa kanya. Alam mo yung kanyang ugali, alam mo yung kanyang tunay na pagkatao, alam mo yung kanyang lahat ng impormasyon sa kanya, kailangan alam mo pagka sinabi mong kilala mo siya. Ngayon mga minamahal, kapag ka sinabi ng tao kilala niya ang Diyos, kailangan alam niya ang lahat ng kayang gawin ng ating Panginoon, kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ngayon, kapag hindi niya alam mga minamahal, kumbaga, siya ay nagpapanggap. Kumbaga, nagkukunwari na alam lamang niya na kilala niya ang Diyos, sapagkat yung pagsunod sa kaluban ng ating buhay at mabait na Diyos, yun ang tunay na pagkilala sa ating mahal na Panginoon. Kagaya natin mga minamahal, tayo ay nagpapasalamat sa ating buhay at mabait na Diyos na yung pagkilala sa ating mahal na Panginoon ibinigay sa atin. Dahil alam natin mga minamahal na kilalang-kilala natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng kanyang mga ginawa simula nung una. Kilala natin mga minamahal ng ating mahal na Panginoon na siya nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Alam din natin mga minamahal na ang Diyos ang makakapagligtas sa atin. Alam natin na ating mahal na Panginoon, siya nagpapagaling ng karamdaman. Siya nagbago ng ating buhay. Nagbigay ng kagalak at kapayapaan. Amen. Kaya naman tayo mga minamahal, nagkaroon ng pananampalataya dahil nakilala natin na ang Diyos natin pinaglilingkuran, totoo at buhay. Amen. Kaya dumating sa atin mga minamahal, yung mga pagpapalang yan. Amen. Dahil nakilala natin Diyos, ay tunay na Diyos, hari ng mga hari. Hindi natin siya nakilala sa pamagitan ng mga imahe na dinala ng mga dayuhan na siyang itinuro sa ating mga ninuno at siya namang ipinapasa sa ibang mga tao. Pero tayo mga minamahal, tayo inalis na ng Diyos ang mga bagay na yan at nakilala natin ang tunay na Diyos na makapagliligtas, na siya may hawak ng kaligtasan ng bawat tao. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Ngayon mga minamahal, maraming kahit nung kapanahonan nung malapay no, maraming tao ang alagang matigas ang puso. Ayaw maniwala, ayaw manampalataya sa Diyos kahit kita na nila yung pruweba at ebidensya. Ngayon mga minamahal, basahin po natin ang Juan 11:14, talo ng 43. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 11, talatang 14, talon sa 43. Sa 14, nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Talon sa 43, at nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Amen. Ito mga minamahal, noong himalang ito na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa harap ng napakaraming tao. Amen. Kung ating ipagpapatuloy ang basa mga minamahal, sa 43, sumigaw ang ating mahal na Panginoong malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. At kung itutuloy natin ang basa mga minamahal, ating maunawaan. Pero dito mga minamahal, binanggit din na sa kabila nung makita ng maraming tao, marami rin nagsisampalataya, pero marami rin ang hindi naniwala. Pero kita na nila mga minamahal na lumabas si Lazaro, yung patay na si Lazaro, lumabas na buhay. Kaya sabi dito mga minamahal, ng 46, tatapat ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Parisiyo at isinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Ngayon mga minamahal, yung iba, sa halip naman ng palataya at maniwala, pinuntahan pa yung mga saserdote, mga Parisiyo. Sinabi yung mga bagay na kanilang nakita. Ay yung mga Parisiyo, mga minamahal, kumbaga, ang sabi ng 47, ang mga pangulong saserdote at ang mga Parisiyo ay nagpulong, nagsipagsabi
anong ginagawa natin sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Sabihin mga minamahal, ayaw ng mga Parisiyo na yung mga tao maniwala at manampalataya sa Diyos, ayaw nila na, kumbaga, pag ang mga tao ay lubusan niwala sa ating malapay, mawawala na sila ng kapangyarihan. Amen? Kumbaga, lahat ng mga tao sa Diyos na mananampalataya, ayaw nila mga minamahal, ang gusto nila mga minamahal, ayaw nilang lumakas o ayaw nila na ang mga tao ay maniwala sa ating malapay noon. Gusto nila ay sa kanila. Kaya sila mismo yung gumagawa ng pagpupulong upang gumawa ng paraan para mapigilan ang ating malapay noon sa mga tanda at himala na kanyang ginagawa. Amen? Kaya sa ating kapanahonan man, mga minamahal, nangyayari ang ganitong bagay sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, tayo na binago ng ating malapay noon, dating problema ng tahanan, problema ng barangay, binago ng ating malapay noon, naging mabait. Hindi pa rin sila, kumbaga, hindi pa rin sila maniwala. Hindi pa rin natin sila madala sa panan ng ating malapay noon. Bakit? Sapagkat totoo po ang sinasabi ng mga kasulatan na ang kalampuso ay pinagmatigas ng Diyos na sa libutang ito. Ibig sabihin, sinarha na. Binulag na ang kanilang mga mata na upang sabi nga, huwag sumilay sa kanila kaliwanagan ni Kristo. Kaya mapalad tayo mga minamahal na binuksan ng ating buhat mabait na Diyos sa ating mga puso, ating pag-iisip upang makita natin mga minamahal ang kaliwanagan, kapangyarihan natin buhat mabait na Diyos. Na kaya tayo ay naririto dahil sa mayamang habag ng ating malapay noon, tayo ipatuloy na nakapaglilingkod. Dahil nakita natin mga minamahal, ang lahat ng matanda at himala na tayo mga minamahal ay nasa bubong katotohanan at tayo ay pinangungunahan ng propeta ng Diyos na kanyang tinawag sa uling kapanahon ng ito. Puri po atin dakilang Diyos, tayo magpatuloy sa aklat ng Kawikaan 6:23. Sa aklat po ng mga Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 23. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Amen. Palakpakan po natin ating malapay noon. Ngayon mga minamahal, sa paanong paraan tayo makasusunod sa kaluban ng ating dakilang Diyos, paano tayo maliligtas? Sa pamagitan ng kautusan. Ang sabi ng 23 mga minamahal, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Dito mga minamahal, kung walang kautusan tayong susundin, paano tayo susunod? Paano natin malalaman na tayo pala yung ating ginagawa ay labag na pala sa kaluban ng ating dakilang Diyos? Pero dahil sa katusang ito na binigay ng ating buhat mabait na Diyos, na dito tayo dumidepende mga minamahal, ito yung ating, ito yung liwanag. At ito rin mga minamahal yung nagtuturo sa atin. Ito rin yung sumasaway. Kaya alam natin mga minamahal, sa bawat isa atin, alam natin kung tayo ay lumalabag na sa kaluban ng ating malapay noon dahil sa kautusan. Dahil kung walang kautusan, mga minamahal, ang tao ay mabubuhay ayon na lamang sa kanyang sarili. Amen? Pero tayo, dahil sa kautusan ng ating malapay noon, tayo gumagawa ayon sa kaluban ng Diyos, ayon sa kautusan na binigay ng ating buhat mabait na Diyos. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Sa aklat po ng muli ng aklat ng mga Kawikaan, 7:2. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 7, talatang 2. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka, at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Palakpakan po natin ang ating buhat mabait na Diyos. God bless po sa pagkabasa ng salita ng ating buhat mabait na Diyos. Ngayon mga minamahal, ang sabi, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka.
at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Ngayon mga minamahal, kung paano daw natin iniingatan yung ating mata, na ayaw natin na ito man lamang ay mapuwing. Alam natin, ayaw natin na ito ay masundot man lamang ng siyang bagay. Ayaw natin na tayo mabulag. Bakit? Kaya iniingatan natin yung ating mata sapagkat mahirap sa atin mga minamahal na mabulag, wala tayong makikita. Kaya gano'n lamang pag-iingat natin sa ating mata, gano'n din daw po ang kautusan ng Diyos. Gayon natin ingatan, sapagkat yung kautusan ng ating mga Panginoon nasa ating mga puso, nasa ating isipan. Kumbaga mga minamahal, magagawa natin na tayo ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi, ingatan natin mga minamahal, na parang itim ng ating mata. Ibig sabihin mga minamahal, ang pag-iingat sa kautusan ng ating Panginoon, sabi ng Banal na Kasulatan, ito yung ating buhay. Kaya sabi nga ng Banal na Kasulatan, ingatan mo ang kautusan ng Diyos, ingatan mo, hawakan mo, sapagkat ito ang iyong buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos mga minamahal. At tayo patuloy mga minamahal, yung aking sipon na made in San Narciso ay talagang umaatake na naman. Amen? Ecclesiastes, ito po yung huling versikulo na mga minamahal. Ecclesiastes 3:11. Sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, talatang 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahonang iyon. Inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso. Na ano pat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Ito mga minamahal, ang sabi ng Ecclesiastes 3:11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahonan. Ginawa niya na maganda mga minamahal ang sanlibutan. Nilagyan niya ng mga bagay na pakikinabangan ng tao, mga halaman, mga puno. Ginawa niya maganda sa kanyang kapanahonan. Amen? Ngayon mga minamahal, yung magandang inilagay ng Diyos sa libutan, ang tao ang sumira. Amen? Ngayon, mga minamahal, inilagay rin niya sa libutan, sa kanilang mga puso, ano ba't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula ng pasimula hanggang wakas. Ito, mga minamahal, hindi nalaman ng tao, hindi nila yung ginawa ng Diyos simula nung pasimula. Hindi nila natalos mga minamahal yung mga himalang ginawa ng Diyos. Unang-una, yung mga sakripisyo natin mula pa noon, yung kanyang pagpapagaling. Hindi ito nalaman ng tao. Kaya nagimbong ang mga minamahal, hindi sila nagkaroon ng pananampalataya sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Kumbaga mga minamahal, kung alam ng tao ang ginawa ng Diyos, no, simula pa, hanggang siya ay magkatawang tao, hanggang siya ay nangangaral, nagpapagaling, hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang himala na ginagawa ng ating bait mabait na Diyos. Sana ang tao mga minamahal ay maraming tao ang nanampalataya. Kaya tayo lamang mga minamahal na pinilit hinirang ng ating buhay at mabait na Diyos ang nakaalam ng ganitong bagay. Alaman ng iba mga minamahal, pero hindi nila binigyan ng pagpapahalaga. Hindi nila binigyan ng pansin. Kumbaga mga minamahal, mas pinili pa nila ang mga minamahal na yun na lamang kalang mga sarili ang kanilang sundin. Pero tayo mga minamahal, alam natin ang lahat ng bagay na ginawa ng ating buhay at mabait na Diyos para sa atin.
Alam natin mga minamahal, ang sakripisyo at paghihirap ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay narito, may kaligtasan. At tayo nakakapagpatuloy mga minamahal dahil alam din natin na sa mayamang habag ng ating bait mabait na Diyos, tayo kanyang patuloy pinangahawakan. Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Kaya ang palaala ng banal na kasulatan, ingatan natin ang salita, ang utos ng ating Malapaynoon, sapagkat ito po yung ating sandata sa ating pamumuhay, yung salita ng Diyos. Ito ang ating sandata mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ito yung sandata natin na ating at upang ating mapaglabanan yung gawa ng kaaway. Amen? Kung wala sa atin salita ng Diyos, anong sandata ang ating ipanglalaban? Ngayon, ang salita ng Diyos, ito lamang ang kinatatakutan ng kaaway ng Diyos. Kaya, sabi ng banal na kasulatan, ingatan natin at ating hawakan sapagkat ito ang ating buhay. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay umawit sa ating pinakamamalapan Diyos. Awitin po natin yung kawan lakas. Kung sa lahat po ng ating minamahal na mga altar call, musician. Hallelujah! Purihin ang ating buhay at mabait na Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Napakabuti ng ating Malapaynoon sapagkat sa simula mga minamahal, nandiyan ang ating Malapaynoon sa kanyang mayamang habag at tawa. Patuloy po tayong pinangahawakan ng ating Malapaynoon. Sa aking tungkulin. Hallelujah. Dumating man ang pagsubok. Hallelujah. Walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah! Purihin ang ating Malapaynoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok. Hallelujah. Walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kang kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Purihin natin po at mabait na Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin.
walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Purihin ang ating malapay noon, mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos sa ating lakas. Dumating man sa ating mga pagsubok, mga minamahal, ang ating malapay noon, na andyan, di niya tayo iwan o pabayaan. Manatili sa atin ang salita ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Sa hapon pong ito, hallelujah, tayo po ay manalangin sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ano man pangailangan natin sa ating buhat mabait na Diyos, sambitin po ng ating mga labi. Mabait ang ating malapay noon. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mapagpala. Tumawag tayo sa ating buhat mabait na Diyos. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Upo dakilat papagpalang Diyos sa mambanal, sa pangalan mo po ay pinakamamahal pa Yesu Kristo. Muli aming pagpuri, pagluwalhati sa dakilat mga pangyayari pangalan sa mga oras na ito. Sa unat panalangin namin minamahal Pastor Will Estrada Almeida, kami yung kahabag at patawarin o Diyos. Linisin mo kami sa aming mga kalikuan at narito yung mga anak sa kalang mga panalangit, kahilingan sa iyo, kalapangailangan. Ikaw po nakababatid o Diyos. Ikaw po ang magpala sa bawat isa sa kanila. Sa araw-araw na kalambuhay, yung gabay patuway, pag-ingat, ipagkaloob mo, latak lang pangailangan sa araw-araw, pinansyal, material, spiritual, ang pagpapala, malapay noon, at amin di po idadalangin, o Diyos, sa lahat yung mga anak na may tiyataglay na karamdaman sa mga pagkakataong ito, malapay noon, ipagkaloob mo ang kanilang tunay na kagalingan, kalusug at kalakasan sa mga, yung mga anak na nagtataglay ng mga pagsubok, kalakasan, panampalataya, ay pagkaloob mo, pakala mapagtagumpayan sa mga problema. Tulungan mo po sila at huwag mong iiwanan ang bawat isa sa amin, O Diyos. Panghawakan mo po kami, malapay noon, na sa aming paglingkod sa iyo, madatngan mo kami, na siyang pagbabalik kami naglilingkod sa iyo, malapay noon. Hallelujah. Dagdagan mo pa po ang aming panampalataya. Pagkaluban mo bawat sa aming kasigat-sigat, kainitan sa paglingkod sa iyo, malapay noon, aming diadalangin ang iyong mga anak na matagal nang hindi nakakadalo o nawalay, muli mo silang ibalik, bigyan panampalataya. Ikaw pong gumawa ng kapamaraan na sila muli makapanumbalik sa iyo. Aming mga mahal sa buhay na hindi pa namin nakakasama, sila may ibigyan mo ng pagkakataon na bago ka magbalik, sila ay makapaglingkod sa iyo. Malapay noon, pagpalain mo po
Una tigit aming minamalang magulo siya mga pastor, ipagkaloob mo, kalusog at kalakasan, mabang buhay na patuloy namin siya makasama at makapiling sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo. Ikaw po ang mag-iit magpala sa lahat yung gagamit sa iyong balagawain, sa lahat ng mga kapatiran, malapay noon. Pagpalain mo po, O Diyos, sa lahat ng pangailangan ng balagawain. Ikaw po patuloy mag-supply at magpala. Malapay noon sa hapong ito, kami po yung kahabagan. Malapay noon, pagpalain sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamalapay Jesus. Sa dalangin namin, minamala pastor. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po ay sama-sama na ating sawayin na may panampalataya, ang lahat na gawa ng kaaway, yan may karamdaman, problema, kahirapan, o mga pagsubok. Hallelujah. Atin po sawayin sa pangalan natin ba't mabait na Diyos. So po dakilat pagpalan Diyos ang mga banal na makapangyari sa lahat sa unat talangin ng aming minamahal magulo sa iyo mala pastor. Hallelujah. Sa hapong ito sa makapangyari mong pangalan, aming pinakamamalapan Jesus, aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, problema, kahirapan, karamdaman, arthritis, diabetes, sipon, trangkaso, asma, hallelujah, cancer, kasout, in Jesus' name, hallelujah, karamdaman, problema, kahirapan, kasout, in Jesus' name, hallelujah, at lang sa mga pagpapala, kasout, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, kasout, in Jesus' name, hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay tatalon 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Talon po na may panampalataya sa ating bait mabait na Diyos. Sabay-sabay po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Puri po ating dakilang Diyos, mga minamahal.